Blue Lock, Chapter 330. Sa kabanatang ito, lalo pang umiinit ang laban sa Neo-Egoist League. Ramdam na ramdam ang tensyon dahil bawat galaw ng mga striker ay parang pagsusugal ng buong kinabukasan nila sa football. Si Isagi ay mas lalong nagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Kitang-kita na hindi na lang siya umaasa sa instinct. Binabasa niya ang buong field, pati ang isip ng kalaban at kakampi. Habang tumataas ang pressure, mas lumilinaw ang vision niya kung paano mananalo ang laro. Sa kabilang banda, ang mga karibal niya ay hindi rin nagpapatalo. May mga eksenang nagpapakita ng banggaan ng ego, mga striker na handang isakripisyo ang teamwork para patunayan na sila ang hari ng field. Dito mas lalong binibigyang diin ng kabanata ang tema ng Blue Lock, sariling ego versus tunay na panalo. May mga biglaang play at decision na nagpapabago ng momentum ng laban at malinaw na papasok na tayo sa mas madugo at mas strategic na yugto ng match. Hindi pa tapos ang laban, pero sa Chapter 330, may pahiwatig na may isang striker na papalapit na sa evolution, isang hakbang na pwedeng magpabagsak sa lahat. Kaya simulan na natin Blue Lock versus France. Oras na para sa ikatlong round ng U20 World Cup's Group A. At dito, pinapakita dito ang 4-5, 1 lineup formation ng Team France. At sa kabilang banda naman, pinakita din ang 3-5, 2 lineup formation ng Team Blue Lock Japan. Sa chapter na ito, tila excited ang mga commentator at manonood sa laban na ito. Napatanong ang isang commentator sa kasama niya na ano ang nakikita mo sa Team France. Sa tingin ko sila ang favorite crown team para manalo. At ang buong crown ay malakas ang hiyawan ng mga fans ng magkabilang team. Ang kanilang pambansang kupunan ang kasalukuyang kampeon sa World Cup, na ito ang team na ito ay ang pinangungunahan ni Loki, na tinatawag na Golden Generation, na magse-secured sa Team France sa mga susunod na 10 taon. Mukhang dito masusubok kung gaano kalakas ang Team Japan. Sa kabilang banda, nagdulot ng matinding sensasyon ang mga miyembro ng Blue Lock dahil sa wakas, si Yoichi Isagi ay mabilis na nagiging simbolo ng henerasyong ito. Sila ang nagdomina sa team ng Nigeria 4-0 sa unang round. Sa ngayon, ang koponan ng soccer na may pinakamalaking atensyon ay ang Japan, ang Neo-Egoist team. At eto na ang dalawang team papasok ng field. Sa bandang kaliwa ang team nila Loki at sa may kanan naman ang team nila Isagi na naka-white uniforms ngayon. Makikita dito na nakatingin si Yoichi Isagi kay Julian Loki na kalmado lang at si Loki naman ay nakatingin din na nagkita ulit tayo egoist. At dito matutungayan natin ang malaking banggaan sa round na ito. At dito makikita dito ang dalawang character na magkatunggali na si Charles Chevalier na tila hinahanap niya ang dating ka-teammate niya na si Shidu at napasabi naman dito Megumi Bachira na siya ba sa bench siya. At ito pa rin ang unang line-up namin nang makaharap namin ang Nigeria. Samantala tila nang aasar pa si Charles na tila ang sinabi, nawawalisin namin kayo sa lugar nyo na kasama ka. At napasingit naman si Itoshi rin kay Charles. Ipagpatuloy mo lang ang pagsalungat mo sa sinasabi mo at humanda ka mabalian ng ilong. At mabilisan sagot, ganun din sayo, bestie. Kakaiba ang pressure ngayon kung sino man ang manalo dito, tiyak na mas papalapit na sa finals ito. Ang laban sa pagitan ng pinakahihintay na kupunan sa Group League ay Japan versus France. Ngayon simulan na ang laban. Maririnig dito ang malakas na hiyawan ng mga fans at kick-off ball ng France sa paninimula ni Hugo. Simulan na makikita dito na tila nabigla ang Team Japan sa paninumulang arangkadang opensa ng Team France. Mabilis ang pag-arangkada ng takbo itong Julian Loki na may tila parang hinahabol na snatcher. At lahat sila ay papalusob papunta sa goalkeeper ng Team Japan. Habang nakay-nonchalant Hugo ang bola, sinubukan naman harangin ni Yoichi Isagi si Hugo, ngunit di niya ito napigilan. Nabigla ang mga ating mga bida, lalo na si Isagi nang malampasan ang depensa nila ni Rin at napasabi na wag hayaan mapasa ang bola. Napasagot naman si Hiyori na alam ko pero sa ngayon sobrang madaming spot na delikado para makapagdepensa at ito ay napaka-imposible.
Samantala hinabol ni Isagi si Hugo para pigilan subalit nakik na niya ito at naipasa kay Loki. Naipasa man ngunit agad naman ito nabantayan ng Team Japan na sina Aryu, Aiku at Nico at napasabi ang tatlo na hindi ka namin hahayaan nang matagal at malinaw lang napain lang ang lahat. At sumagot naman si Loki na sige, pero nagkakamali kayo. Habang sa kabilang banda, nasa likuran na pala ni Loki si Charles at pasimple niya itong ipinasa kay Charles para makakita ng open shot. Kaya napasabi si Aiku na sumugod si Loki ng papasok para makuha ang aming atensyon habang tumatawid na pala siya sa likod na di namin inaasahan na ganun pala ang gagawin nila. At maya-maya lang bigla na ito sinipa ni Charles ng Gremlin shot patungo sa goal ng Team Japan habang sinikap i-block ni rin ang shot na yon, ngunit huli na ang lahat. Dito tila di makapaniwala ang ating mga bida sa pinamalas na teamwork ng Team France sa mabilisan nilang unang pag-atake. Sinubukan man ito pigilan ni Gagamaro ngunit sa bilis ng pangyayari, hindi niya din ito napigilan para hindi makapasok sa goal nila. Kaya sa di inaasahan nakaunang goal na ang Team France. Nice shot sabi ni Loki, tila napangiti naman din si Charles sa goal niya at napabatid din ni Hugo na yan ang destiny. Dito maririnig dito ang hiyawan ng mga fans at commentator sa paunang goal ng Team France na napasabi ang mga fans na isa itong panimula ng deklarasyon ng malaking laban na isang mabilis na pag-ataking pamatay. Tila parang namangha naman sila Aiku, Nico at Aryu sa lakas ng hiyawan sa goal na ginawa ng Team France at napasabi sila na mukhang lubos kami nahulog sa kanilang pakana at wala sa data namin ang pattern na yan. Tila napasabi naman si Karazu na ang bilis ng bawat takbo at pag-segue nila at ang shot na yon ay napakaganda. Si Loki at ang kupunan niyang France ang paboritong manalo sa laban na ito kasi ito ang pinakamalakas na kupunan ng ating henerasyon na sumisimbolo sa larangan ng football. Sa ganun ka-imposibleng goal na iyon na tila hindi ka panipaniwalang husay at talento na ipinamamalas ng kupunan na ito. At dito makikita natin dito si Reo Mikagi na napasabi na tila gumawa sila ng eksperimental na sorpresang atake at may mga aspeto na hindi kami nakasagot. Ang talagang gusto ng France ay guluhin tayo at mawala tayo sa laro. At napapalakpak siya dito at napasabi sa mga kasamahan na kalma lang tayo at huwag tayo mawala sa ating focus sa laro. At napayuko at nagpasalamat naman dito si Gagamaro dahil sa magandang sinabi ni Reo at napahanga din dito si Aiku sa lawak ng mental na pag-iisip at pag-handle ng situation dito ni Reo na tama ka boss Mikagi at pasagot naman si Reo na buti at nakuha mo. Napatugon naman dito si Isagi at sumang-ayon siya sa sinabi din ni Reo na simula pa lang naman ito at may mga plano din tayo sa huling punto na ito basta't mag-focus lang tayo sa paglalaro ng soccer sa ating pamamaraan. Mukhang nabuhayan naman saglit dito ang kupunan ng Blue Lock na tama yan, laban lang tayo at wag magpanik Isagi kasi magsisimula pa lang tayo kaya let's go Egoist. Makikita naman dito sa scoring board ang score ng Team Japan versus France na 0-1 in favor for Team France at kickball na sa paninimula naman ng Team Japan. At napasabi ang ating mga bida na gawin natin ang lahat para masigurado natin ang ating panalo. Tila excited ulit ang ating mga commentator sa paninimula mulit ng laban at napasabi ayan si Yoichi Isagi at Rin Itoshi ay nagpapasahan na ng bola, makakapag-counter-attack na ba kaya ang Team Japan laban sa Team France at yan ang aabangan natin. Makikita sa gitna na nagpapasahan na ng bola sina Isagi at Rin napazigzag sa field at nakabantay naman agad si Charles na ang sinabi, kay Rin na nakita ko na yan sa unang laban nyo at alam kong gagawa ka ng paraan para makabawi. At pagkatapos maghahanap kayo ng open shot na papasahan nyo para ayon ang tatapos at mag-i-score sa inyo. Bigla naman dito pinakita ang mukhang hippopotamus na kakampi ng Team France na si Bats na tila pasugod na mukhang animoy kakainin ng buhay si Rin. Este na pasugod kay Rin para manggulo. Napangiti Charles sa pag-aakala niyang mahihirapan na sa kanila si Rin. Ngunit sa di inaasahan mukhang nagkamali siya.
At mukhang di naman nabahala itong si Rin sa gagawin depensa sa kanya ng dalawa at nagulat naman si Charles sa biglaan pag-kick pass ni Rin sa kanan patungo kay Hyoma Chigiri. Dito nasa harapan niya na ang bola at tumatakbo si Chigiri na malachita na animoy kalamo may tinatakbuhan na mga ngaso. At dito nag-kick pass naman siya patungo naman kay Reo at napasabi si Reo na maganda ang tiyempo mo bata. At makikita dito na nasa ere si Reo para saluhin yung kick-out pass ni Chigiri habang nakapaligid sa kanya ang tatlong Team France. Sinabi naman ng isa sa Team France na wag mong hayaan na makashoot Hermes. Sige, inaasahan ko naman na talaga ito. Tila naman dito na mukhang naka-active mode ang copycat ni Reo. Tila kinagulat naman ng isang di pa kilalang creature na taga Team France na napasabi na nag-head pass siya imbes mag-direct shot. Pinakita dito ni Reo ang pagkopya sa galaw ni Resuke Kunigami, habang sa kabilang banda naman nakaabang na pala si Isagi sa pasa na iyon. Makikita dito na nakangiti si Isagi habang naka-active ang metavision niya. Napasabi din siya kay Reo na maganda yung ginawa mo. Habang sa kabilang banda, nakabantay naman agad itong si Hugo kay Isagi na kinabigla ng ating bida. Sinabi naman dito ni Hugo na mukhang magaling ang team ng Blue Lock, subalit nababasa ko ang bawat galaw mo. At dito makikita ang mukha dito ni Isagi na mukhang nahihirapan sa pagbantay sa kanya ni Hugo. Sinabi naman dito ni Hugo na ang iyong sandata ay maaring madurog sa isang logic. Paliwanag pa ulit ni Hugo kay Isagi na ang iyong tugan ay gumagana lang ito kapag nakikipagtagisan ka sa kalaban at kayang magpakawala sa alinmang direksyon kaya hindi mahuhulaan minsan ang iyong shot. Pero kung may isang taong susugod sa iyo at isasara ang puwang na iyon, ang iyong mga galaw ay maaaring tuluyang mapawalang bisa. Kaya makikita dito ang mukha ni Isagi na animoy mukhang bad trip na kay Hugo kasi nasisira ang mga plano niya. Sa pagpapatuloy tila hirap talaga ang ating bida na si Isagi kay Hugo na animoy parang natumbungan siya dito. Sabi pa ni Hugo na yung background volley na ginawa mo noong laban sa Nigeria ay maaari ring mapawalang bisa dahil sa depensa ko o pag-analisa ko ng iyong galaw para masira ang iyong mga balak gawin. Habang sa kabilang banda makikita sa harapan nila Isagi sina Karazu at Rin na ang sinasabi nilang dalawa na ipasa mo dito Isagi. Tila binulungan naman siya ni Hugo at ang sinabi niya kay Isagi na kung wawasakin kita, maaring ang team ng Blue Lock ay maaring mamatay na parang lulubog kayo sa ilalim ng tubig. Habang dito, hinaharangan naman nila Rin at Karazu ang parating pa na dalawang Team France patungo kay Isagi at nagpasalamat naman siya sa ginawa nila Rin at Karazu. At sa kabila ng lahat, tila napangiti pa rin si Isagi kay Hugo na ang sinabi ay isusugal ko ang lahat para maging number 1 habang sinagot naman siya na agad ni Hugo ng pero mas nababagay ka lang na maging pangalawa na ikinabigla naman ni Isagi ang nasabi na iyon. Tila banas na din talaga si Isagi sa mga pinagsasabi sa kanya ni Hugo kaya nabanggit niya na tumahimik kang ang gago ka. Nakarating ako rito sa puntong ito sa pamamagitan ng paglasap sa mga aroganting gago na katulad mo. Habang nagsasalita si Isagi, bigla na lang nanakaw ni Hugo ang bola ng pasimple na ikinagulat naman ng ating bida at napasabi pa si Hugo na ngayon naniniwala ka na ba sa itinadhana. Makikita ang mukha dito ni Isagi na sadyang banas na talaga kay Hugo. Sa paninimula ng chapter na ito, makikita si Hugo na naagawan niya ng bola si Isagi na ikinabigla ng ating bida na pasabi naman si Hugo na ngayon liliwanagan kita walang pantasya o espiritual ang makapagpapabago sa iyong tadhana. Pero sa di inaasahan mabilis itong ni-kick pass ni Hugo patungo kay Loki na nilampasan lang ng pasa na iyon si Rin. Makikita din dito na nainis din si Karazu sa pasa na iyon kasi isa iyon sa pasabog na counter pass sa gitna na sakto pa ang spot na iyon patungo sa star ng France na si Loki. Tila napahanga naman ang ating mga commentator kay Hugo sa mabilis na counter pass na iyon. Pero sa di inaasahan, bigla naman sumulpot si Nico sa harapan ni Loki at naagaw niya ang pass na iyon na medyo kinagulat ni Loki na napasabi naman si Isagi na nice Nico at si Hugo naman ay napabanggit na okay, di na din masama.
Nabanggit naman dito ni Nico na nang nakita niyang naagaw ito kay Isagi, alam kong nasa delikadong passing spot na ito patungo kay Loki. Sa bilis ng mga pangyayari, di naman nagdalawang isip na i-kick pass agad ito ni Nico patungo naman sa kanilang kakampi at napasabi siya na lilinawin ko lang kapag ang kalaban ay nailayo o naagaw nyo ang bola kay Isagi, ako ay nakatingin kaagad sa kanya. At ngayon maaring baguhin ng Blue Lock ang kanila pag-atake. Habang asa ere ang bola, nabanggit naman dito ni Nico na kapag tapos na ang ating kalkuladong disenyo ng ating koponan, tutusukin natin sila sa hindi mahuhulaan na mga kasanayan sa ating pag-iisa. Makikita naman dito na si Meguro Bachira ang nakatanggap ng pass galing kay Nico at pinakita naman ni Bachira sa kalaban ang husay niya sa dribbling. Habang agad naman siya hinarangan ng isa sa taga-Team France na mukhang rare Pokemon na si Camus, na pasabi siya kay Bachira na ako subukan mo Little Zephyr at sagot naman niya kay Camus na oras na para lasunin kayo. At sa di matatawaran na dribbling skill ni Bachira, ay bahagyang siyang naka-overtake sa depensa ni Camus. Pero sa di inaasahan na pabanggit dito si Bachira na malinaw sa akin na sinabayan niya ang tempo ng pag-dribbling ko at binago ang bilis niya para sundan ako. Napagtanto ni Bachira na para masakop niya ako ay partikular niyang pinag-aral ang aking estilo. Sabi naman ni Camus na mukhang masyado ko ba nahuhulaan ang iyong galaw Little Zephyr. Tila nakangiti pa rin si Bachira at napasagot siya na kung ganon tumahimik ka na, puro ka na lang kalokohan. Habang sa bandang kanan, bigla naman sumulpot ng mabilis si Chigiri na ang sinabi kay Bachira na banda rito na agad naman napansin at ipinasa kaagad. At ginamit naman ni Chigiri ang kanyang bilis para makalusot pa at makakita pa ng ibang papasahan, pero sa hindi inaasahan bigla naman lumitaw at nakipagsabayan ng bilis ang isang unknown creature galing sa Team France. Tila ikinagulat naman ito ni Chigiri nang hindi siya makapaniwala na may nakasabay sa kanyang bilis na nakatank build na si Leiden, at ang sinabi niya kay Chigiri na hindi mangyayari yan, pwede ba ako makisali habang nakangiti. Habang makikita naman dito na tila gulat at di din makapaniwala si Isagi sa kanyang nakita na ang sinabi niya na lahat ng galaw namin ay nasasabayan nila, gaya ng yari sa akin at kay Bachira, at ang bilis ng isang ito ay kaya tapatan din ang bilis ni Chigiri sa one-on-one na takbuhan. Batid niya rin dito na itong Team France ay kaya nila din mahulaan o sabayan din ang amin bawat galaw. At sila din ang may pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng aspeto. At ang bawat isa sa kanila ay may kakayahan at angkop na kahusayan na pamamaraan. Napasabi dito si Bachira na mukhang mabilis tumakbo ang kabayo na yon, na mukhang mabilis pa sa isang ibon. Habang napabigkas naman dito si Hugo na ang mga tao lamang ay mga dinatural na nilalang. Kailangan lang nilang mamuhay ng naaayon sa kalikasan. At sabi pa ni Hugo ulit na sinuman na hangal, kung makakita ka ng leon na sinusubukang lumipad, sabi pa ni Hugo sa kanya na ito ang aking pilosopiya, na ang ibig sabihin lang nito ay sundin mo lang ang iyong kapalaran sa antas ng iyong level, kaya mas mainam na lang na ikaw ay mamuhay ng natural. At kung ang bawat isa ay mamumuhay ng naaayon sa kanilang kasanayan, ang buong mundo ay magiging mas masaya at mas mahusay. Sumagot naman si Isagi kay Hugo na sabi mo wala akong talento para maging striker at parang gusto mo iparating na mas bagay pa ako maging midfielder dahil sa specs ko. Sinagot naman siya ni Hugo na kung gayon bakit ka patuloy na namumuhay nang hindi naaangkop bilang striker at wala ka man lang magawa. Habang sa bandang gitna makikita naman si Chigiri na agad naman nag-kick pass patungo naman kay Rin. At pinapakita naman dito si Isagi na tila bad trip talaga siya kay Hugo kasi sa patuloy na pagsasabi sa kanya ng di maganda na nakakaapekto naman sa mga plano ng ating bida. Sa pagpapatuloy, napaka-intense pa din ng pagbantay ni Hugo kay Isagi, sabi niya pa rito, dahil itinuro sa akin ni Blue Lock na kaya mong isulat muli ang kapalaran gamit ang iyong ego. At sa harapan naman ng dalawa na makikita naman dito ang bola na lumagpas sa kanila. At patungo ito kay Rin na sinabi naman ni Rin na iwan muna sa akin ito. At dito natanggap na din ni Rin ang bola, sabi niya rito na lilipulin ko sila at sisirain ang kanilang kapalaran. At ang hinahantay at inaabangan ng lahat ang pagtatapat ng isang dating magka-teammate sa PXG na ang Master laban sa Estudyante or Julian Loki versus Itoshi Rin.
Makikita naman dito na tila masaya si Loki sa paghaharap ulit nila ni Rin. Sabi niya pa dito na hindi magbabago ang inyong tadhana. Napasagot naman dito si Rin na wala naman akong pake sa mga sinasabi mo, tanga. So hanggang dito na lang kita kits muli sa susunod na chapter. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng anime recap, huwag mo naman kalimutan mag-like, comment, share and subscribe. Maraming salamat.